Reklamasyon ni Lim dahil sa umano'y mga technical glitch ng eleksyon doon. Ayon sa COMELEC, Manila recount ang magiging test case sa bagong electoral rules ng kauna-unang fully automated election sa bansa. Kaugnay ng balita ngayon, makusap natin live sa studio si COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal. Commissioner, good morning. Morning, Igan. Bakit magiging parang test case itong Manila recount? Wala bang ibang recount? Ito yung magiging simula? Well, for COMELEC, this will be the first case talaga na we'll be doing a revision of the ballots. Oo. So, kasi malapit yung Manila, and, you know, they had a preliminary conference already. So, Opo. this is a good test case and pilot case for other cases to follow, no? Yung sa mga bagong procedures. Because before, ang ginagawa natin, we just revise the ballots. Ngayon, we also have to examine the digital image in the CF card. So that's something new. Mas masalimut ngayon. Actually, mas mabilis. Mabilis. Mas okay. mabilis ngayon. Pero dati, di ba, pag lokal, minsan korte yan di ba? Oo. Hindi COMELEC, Commissioner, tama ho ba? Actually, depende, no? For example, yung ibang positions, korte yan. Sa RTC, yung iba sa barangay, MTC. Oo. But yung mga mayors, governors, COMELEC na yan. Next Okay. yung may HRAT set. So, again, this will be a good pilot case for other protest cases all over the Philippines. Gaano katagal itong magiging proseso ng recount? Bilisan namin. We don't want to set a particular period na dapat matapos namin ngayon, next hindi masunod. What we'll do is we'll just speed up the process. Kasi nag-automate tayo yung last elections, mabilis yung elections. So that should be a indicator na dapat yung resolution of cases also should be fast. Kailan ho sisimulan yung recount? As soon as they give a deposit, we'll order the... Magkano rin yun? I don't have the exact figure with me right now. But as soon as they give the deposit, after that, we'll have another hearing para ma-set natin ilang revision committees, anong procedures. After that, revision na tayo ng ballots. So, paano ho yung COC manually bibilangin? Ganun po ba? No, first you have to look at this. O papasok uli sa PCOS machine? Ano ho ba? As part of the procedures, dapat ipasok yung mga ballots sa PCOS machine. We'll be allocating several PCOS machines depending on the number of revision committees. But what's different now is that yung titingnan mo, hindi lang yung hard copy, yung ballot, but the digital image of the ballots in the CF cards. Kasi yung CF cards, kada ballot, may image sa front of the ballot, the rear of the ballot, at sa bottom yan, meron interpretation of the votes of the voter. So yun, importante yan. Kasi that's how the machine read the votes of the voter. Hindi naman ito magbibigay daan dun sa isa pang electoral protest naman sa national position ng pagbilang ng null votes, Commissioner. Null votes, we've already explained it before. Null vote is basically, it means to say that the voter did not maximize his voting potential. And if he didn't vote, that's a null vote. If you overvote, that's a null vote. That's it. It's that simple. Okay. Sa ibang issue, Commissioner, samantaling ko na rin, totoo bang naniningil yung Smartmatic sa mga ginamit na PCOS sa special elections? Yes, because Hindi ba dapat libre yon? hindi po, kasi may time period yan within a number of days na dapat maggamit ng machines. But now, hindi na siya pwede because you need 8 weeks to prepare for that special elections. So naglabas na naman tayo ng pera? Yes, but Magkano? the proposal, there are 3 proposals actually. First is you lease the machines, which is a bit more expensive. The second proposal is you purchase the machines with the other services, I mean to say transmission and technical support. The third one is minimal services. You purchase the machines, but wala na yung transmission. You manually transport it na lang. I think some people are inclined to just purchase the machines because it's cheaper, it's more cost effective. And after purchasing the machines, what will happen is that gagamitin din sa mga protest cases, and the protestants and protestees, if they have a counter-protest, will have to pay for those machines. So it's a self-liquidating cost. Okay. Barangay election tuloy ba? Kabataan? SK? Yes, October 25, unless Congress passes a law to postpone the elections. Automated na rin yung, Commissioner? That has to come up with a resolution. Sa amin tingin, that's a point of discussion now. Because in barangay elections, you don't need to consolidate the votes sa barangay, no? So that's something we're discussing
Registration for SK is July 22 to 31. Registration for barangay, the regular registration, is August 1 to 10. Yung mga natalo ba nito ng election, pwedeng sumubok sa barangay? Pwede. Pwede naman. Okay. Pwede naman. Commissioner, maraming salamat. Good morning. Thank you. Good morning. Kamal Commissioner Gregorio Larrazabal. Mga health officers sa Davao City nagdaos po ng free clinic sa mga lugar kung saan marami ang tinamaan ng malaria. Sa Coronadal South Cotabato naman, bilang ng mga biktima ng dengue malaki ang itinaas kumpara nung isang taon. Ang Ratsyada Probinsya hatid ni Oscar Oida. Sa unang 6 na buwan pa lang ng taong 2010, aabot na sa 605 ang bilang ng mga kaso ng dengue sa South Cotabato. Ayon sa Provincial Health Office, mas mataas ito ng 37% kung ikukumpara sa unang 6 na buwan ng 2009. Dalawa sa mga naitalang tinamaan ng dengue ang namatay at parehong bata ang mga ito. Karamihan sa mga nagka-dengue, pasok ang mga edad sa age bracket na 6 hanggang 10 taong gulang at 16 hanggang 20 taong gulang. Kaya naman lalo pang ipinagting ng Health Office ang kanilang kampanya kontra dengue, lalo na sa mga eskwelahan. Malaria outbreak naman ang problema ng mga taga Davao City. Isang free clinic ang idinaos ng City Health Office. Lubos na nabahala ang mga opisyal dahil sa 15 blood samples na sinuri nila. 14 ang nagpositibo. Agad binigyan ng mga gamot ang mga tinamaan ng malaria. Namahagi rin ng mga kulambo ang mga health officers at nagbahay-bahay para siguraduhin sinusunod ng mga residente ang mga payo nila para makaiwas sa sakit. Samantala, balik eskwela naman ang mga estudyante sa isang barangay matapos itong masuspindi noong June 21 dahil sa pagkamatay ng isa sa mga guro dulot ng malaria. Pero sa halos 200 naka-enroll, 4 na po lang ang pumasok. Nagkamalaria raw kasi ang ilan, habang iba naman hindi nasabihan. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Alamin na natin ang balita sa mundo ng showbiz. Narito na ating morning kachikahan, Luan D. Good morning, Luan. Good morning, Igan. Hindi ho kagandahan ng una kong ibabalita. Yan ay tungkol sa British TV personality na si Cheryl Cole na 2 araw na pong nasa ospital sa London. Paliwanag ng kanyang publicist, malaria ang sakit ng singer-actress. Sa Tanzania huling bumiyahe si Cheryl. Naunang napabalita na hinimatay siya habang nasa photoshoot ng kanyang album. At dahil dito, kinansela na ang lahat ng working engagements niya para sa susunod na linggo. Sa pagbabalik ng unang chika, ang plano ni Beatles drummer Ringo Starr sa kanyang 70th birthday ang pag-uusapan natin. See you later, guys! Sa Egypt, 6 na construction worker patay matapos pagbabaril ng kanilang kasama sa trabaho. At Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sinalubong ng kilos protesta sa kanyang pagbisita sa Amerika. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.